Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pag-uusapan natin sa video ito kung sino ang mayroong malaking tsansang manalo sa Golden State Warriors at sa Lakers bukas. Pero bago yan, heto muna. Tinanggihan ni De'Aaron Fox ang nasa 165 million na maximum deal na maibibigay ng Sacramento Kings sa kanya bilang extension sana ngayon. Ito ay sa kadahilanang hihintayin na lang ni De'Aaron Fox ang malaking deal long term pa na makukuha niya sa 2025 kung saan papasok na nga siya sa free agency. Ayon sa impormasyon ay nasa tumataginting na $345 million ang kanyang kontrata sa loob ng 5 taon. Yan na ang pinakamalaking kontrata mga idol na makukuha ng isang manlalaro. Ngayon, hawak ni Jason Tatum ang pinakamalaki, $314 million. Pero kay De'Aaron Fox, mas malaki pa, no? Para sa inyong mga idol, sa inyong palagay, deserving ba si Fox na makatanggap ng ganyang kalaking kontrata? Mag-comment lang sa comment section. Samantala, ipinakita naman ni Ben Simmons na hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga pinagsasabi na siya'y handa na at magaling siya kung siya'y healthy. Sa kanilang laban kanina mga idol, laban sa Washington Wizards, siya'y kumamada ng 11 points, 5 rebounds and 2 assists sa kanyang field goal percentage na 71%. Ang mga gantong numero ay magandang senyales para sa Brooklyn Nets dahil kahit papano ay mayroon silang napapakinabangan sa kanilang milyones na pinapasahod kay Ben Simmons. Ayon pa nga sa kanya, hindi naman niya ninanakawan ang Brooklyn Nets mga idol, sadyang nagkataon lang na nagkaroon siya ng injury at ngayon handa na siyang bumawi at patunayan na mayroon pa siyang maibubuga, na mayroon pa siyang kakayahang pangunahan ang kuponang ito sa kanilang kampanya sa season na ito. Eto na, mayroon ng pagkakataon si Ben Simmons na patunayan sa kanyang mga haters na mali ang kanilang mga pinagsasabi. Hopefully, sana maging consistent itong si Ben Simmons sa kanyang mga numerong kinakamada. Samantala, hawak ng Golden State Warriors ngayon ang momentum. Wala pa silang talo sa preseason, 4-0 ang kanilang kartada. Sa mga nakalipas na mga laban, ipinakita nga ng Golden State Warriors ang kanilang kalakasan sa 3-point shooting nila at sa kanilang pag-i-score din sa loob. Gamit yung kanilang mga reserba, yung kanilang mga second unit, ay nagawa nga hong matalo ng Golden State Warriors yung kanilang unang 4 na mga laban. Kaya sa ngayon pumapabor sa kanila ang kalakasan at ang mataas na tsansang manalo laban sa kanilang kalaban na Lakers. Ang Lakers naman ay hirap sila sa kanilang mga unang laban, pero kahit papano sa kanilang pinaka-latest ay nanalo nga ho sila. Ipagpalagay na lang natin mga idol na mayroong 75% ang Warriors na manalo, samantalang ang Lakers ay 25% lamang. Kung gusto ng Lakers na matalo itong Golden State, kinakailangan nilang i-level up pa yung kanilang depensa, especially sa perimeter at sa 3-point line. Pero kung sakaling hindi nila magagawa yan, siguradong sila'y matatalo. Sa Golden State naman, aasahan na sila'y magpapaulan pa rin ng 3-pointers mga idol. Ikaw, para sa'yo, sino ang pipiliin mong manalo? Lakers o Golden State? I-comment lang yan sa comment section. Para sa mga fast break at walang kuskus balungos na balitaan, tumutok lang palagi, and as always, thank you for watching.